na-booking daw ni Bea Alonso na meron palang benefactor itong si Dominic. Let's go. Nako, heto na po tayo. Heto na. Follow up po ito sa isyong pinagpipistahan ng buong bayan ngayon. Ito po yung talagang kahit siguro sa homily ng mga pare ay kasama na rin. Ay, oo. Dahil tungkol ito sa urungan ng kasal. Tama, Diba? oo. At nailatag na po namin nung nakaraang episode yung ibang spekulasyon. Pero meron pa rin po kaming natitirang mga kwento na nais ibahagi sa inyo. Ayun. Ano sa palagay mo? Naku, syempre, alam naman natin pag mga ganitong simulasyon, hanggat hindi lumalabas ang tunay na may kasalanan, di ba? May kanya-kanyang hugot ito. Hanggang walang acceptance. Oh, correct. Oo. May mga kwento maglalabasan. Katulad Excuse ng mga me. kumakalat sa social media na kesyo ito si Dominic, pero itong benefactor. Ay, Teka ha, eto pa. Hmm. Ito ang panahon para makaganti ng malakas na sapak ang mga tagahanga ni Daniel Padilla Ay, oo. kay Dominic. Dahil noong unang interview sa kanya ay sinabi niya na hindi invited itong si Daniel. Dahil 2020 pa, hindi na sila nag-uusap. Si Catherine lang daw. Yun. O ano ang sabi ngayon ng mga fans ni Daniel? At least si Daniel, bisita lang. Eh ikaw mismo, ikakasal, hindi ka naman pala rin invited dahil hindi tuloy ang kasal. Ang bilis ng sakit. balik. Ang sakit, di ba? Oo. At mabilis mag-isip yung mga mga kakampi ni Daniel. Grabe. Ikaw, nagplano ka. Pati si Daniel, hindi pa man. At ito ay kinasama naman talaga ng loob ng partido ni Bea na hindi pa kumpleto ang entourage kung bakit sinabi na ni Dominic yun. Yun na. Ano tuloy ang nangyari? Ano nga, sabi mo, karma? Oo, is real. Na-dead ba tuloy lahat? Kaya napabulaan talaga, ano ito? Bakit si Dominic may gano'n? Kasi Bea, dead man lang. Parang hindi excited. Hindi nagsalita si Bea sa doon. Wala. O si Dominic Wala. lang. Oo. At eto na po, marami pa kayong katanungan. Ano ba ang tunay na dahilan? Hindi po sa aming tatlong manggagaling yung sinasabi niyong tunay na dahilan. Pero may paraan po kami para yung pasikot-sikot ng kwento ay matumbok namin. Katulad yung kwento na kalat na ngayon na si Dominic Roque daw po ay nagtitinda ng mangga at ng karneng hilaw. Ay pangit po ang konotasyon nun. Oo. Yung mangga as in manggagamit. At yung karneng hilaw, hindi na po namin dapat pang pakahabaan ng paliwanag. Pero nangyayari talaga yung ganyan. Mga indecent proposal, yung pagpatol ng mga lalaki, yung mga ganon. Eh, ito naman po, kailangan lang nating linawin. Oo. Wala po kaming eksaktong masasabing impormasyon tungkol doon. Doon sa meron siyang benefactor. correct. Pero yan ang lumalabas Oo, ngayon. napag-uusapan po. Oo. Na-booking daw ni Bea Alonso na meron palang benefactor itong si Dominic. Oo. Oo. Kasi pag sinabi mo benefactor, 'di ba? Sabi nga ng isang magaling na basketball player, 'di ba? Pag sinabi benefactor, wala nang ibang connotation yung kundi galing sa bading 'yon. Ganon. Ang Benefactor. tinutukoy mo yung mga kaibigan natin na nanonood ng basketball. Oo. Namamalengke na walang Yes, basket. correct. Diba? Oo. Oo, totoo yun. Namamalengke na Walang basket. basket. Namamalengke sila, tinitingnan kung sino yung magaling, mga guwapo. Yan. Tapos natawagin, bibilan na ng sapatos, Oo. bibilan na ng damit. Yan na, oo. At syempre, hindi naman natin maiaalis yun eh. Oo, tama. Merong mga lumalapit, ang mga basketball stars, parang artista rin. Yes. Diba? Syempre, may mga lumalapit sa kanila na magbibigay ng mas mabilis at magandang pananaw sa buhay. Ay, Oo, Oo, diba? Isang aura lang, rubber shoes ang Oo, katapat. yes. Yes. Bakit? Oo. Meralco lang ba ang may liwanag? Ayun na. Oo. Oo. Ang mga Becky, Oo. marami rin ibibigay na liwanag, di ba? Eto naman po ngayon, nagtataltalan po ang mga tagahanga. Si Dominic, natural meron ding kampo yan. Oo. Pero mas matindi ang kampo ni Bea Alonso. Ano ang sabi? Sinasabi-sabi niyo, Becky si Dominic. Oo. Bakit? Ano ba sa palagay niyo? Si Bea Alonso, ibang tagal nang napapabalita, natibo naman siya. May mga Ay, ganyan. may ganyan. Oo. So may sumingit. So pareho pala silang miyembro ng LGBTQ+ community. Wala pong masama doon. Oo. Never na magiging krimen kung miyembro man po tayo ng tinatawag nating ikatlong lahi. Yes. Oo, tama. Pero paano natin mapapatunayan na Becky nga si Dominic at Tibo si Bea? So kasama na lang yan doon sa mga kwento, di ba? Correct. Kanya-kanya na lang Oo, yan eh. kanya-kanya Kung paano mo opinion paniniwalaan at may nakita ka ba, may prueba ka ba, Oo. doon ka maniwala. Eto na lang, tataya tayong tatlo. Ano ang lasa mo kay Dominic? May pagka-Becky? Parang slide. Slight lang. Oo. Ikaw? Ako, hindi ko siya nakitaan. Wala. Wala. Kasi it takes one to know one eh. Oo, No? may kasabihan tayo ngayon eh. Maaari siguro nagkaroon siya ng mga kaibigan o mga ganung sa mga Becky, pero hindi siya Marespeto lang siya. Kapinerasyon, oo. Marespeto lang Oo. siya. Babawiin mo ba yung Oo. yung slight mo? Hindi, kasi nakikita ko kuminsan yung mga, di ba, Kilos. mayroon kuminsan mga kilos na sabi na, ay pag kumilos ito, Hindi parang kasi ano din to, ang di ba? lalaki, kapag maganda ang pagpapalaki ng magulang at close sa nanay, effeminate ang tawag. Ay, oo, nila. mahinhin na, no? Diba? Lalo
na kung marespeto at edukado, sasabihin, ay, effeminate. Yun. Correct. Pero hindi po nangangahulugan na Becky. Ay, oo na. Ako naman, pakiramdam ko naman kay Dominic, meron din ako mga napapansin na kilos niya, yung pagbabasa-basa ng labi, ganyan, na parang pa-cute, parang ganun. O, ano naman masama kung dumidila-dila at pa-cute. Eh, lalaking cute naman to, di ba? Tama, oo. Yun. Kay Bea, hindi ko talaga masusukat na siya ay isang tibo. Babaeng-babae siya sa pananaw ko. Oo nga eh. Di ba? Wala akong bahid na inisip Oo. na sa kanyang negatibo na tomboy siya. Oo. Kahit pag maglakad siya, hindi naman siyang brusko paglakad na gano'n. Hindi, Mahingin tsaka na siya eh. sa lahat po ng aspeto, hindi namin kinakakitaan si Bea na siya ay isang tibo na hindi naman krimen. Bagaman nung mga nakararaang taon, lumutang kasi yan. Dahil sa isang pangyayari na hindi na po namin hahalawin pa para ibalik yung kwento. Kaya doon nagsimula yung tibo si Bea Alonso. Ayun. Yung may history. May Kaya- binabalik ang kasaysayan. Ngayon, kung ano man yung nabuking ni Bea kay Dominic, karapatan niya na umurong sa kasal. Tama. Di ba? Oo. Karapatan niya po yon bilang isang babae na sinusuyo para pakasalan ng lalaki. Karapatan po niya yon. Kesa naman sa nagpakasal na sila, saka siya nauntog sa pader at maghihiwalay. Mas mahirap. Mas- Oo. Isang malaking problema na agad ang annulment. Correct. Di ba? Oo, gagastos na naman Oo. sila. Gumastos na nga sa kasal. Tapos gagastos pa sa paghiwalay. At saka yung agony, Ay, yung pagiging paghihirap. balungkot, Oo. paghihirap ng emosyon, ang sakit-sakit Oo. nun. Kaya kung ano man yung nabuking ni Bea kay Dominic tulad po ng mga kumakalat na issue, ay wala po tayong magagawa. Natural lamang yon. Ngayon, yung benefactor ni Dominic, meron kasing pangalan na nadadamay. Ay. Kasi may nagtanong kay Dominic, ang bilis mo naman nakabili na engagement ring. Mm. Sino ang tumulong sa'yo? Eto, anak-anakan ko rin itong babanggitin kong pangalan. Mahal ko at marespeto sa ating lahat. Si Paul Cabral. Oo. Isang sikat na designer. Malalim po ang pinagsamahan nitong magaling na designer na si Paul Cabral at si Dominic Roque. Dahil dito po sa scout area, sa shop ni Paul Cabral, dati pong parang sa hotel, busboy. Itong si Dominic, tagabukas ng pintuan ng mga kliyente na gustong magpagawa ng damit kay Paul Cabral. So malalim po kung huhukayin natin yung nakaraan nila. Pero hindi nangangahulugan na magkarelasyon si Paul Cabral at si Dominic Roque. Ay, oo. Di ba? May pinagsamahan sila bilang manggagawa At trabador. Oo. Amo, boss. Manggagawa, trabador. Oo. Yung isa nga yun. Diba? Ngayon, nung mawala si Dominic, nag-artista na. Ayun. Yun. Pero ganun po kasimple ang kanilang pinagsaluhan, pinagsamahan, kaya nadadamay po ang pangalan ngayon ng ating kaibigan na si Paul Cabral. Ayun. Diba? Pero ang titignan ko lang sa kwento ito yung love me for what I am na yun. Kung mahal mo kita, mahal mo ko kahit na maging sino ka man. oo. Diba? Kaya sabi nga, ang libro daw ng pag-ibig hindi nagtatago ng mga record of wrongs. Oo, ay, Diba? oo. Kung talagang mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo ang kanyang kalabisan at kakulangan. Ayun. Tama, oo. Siguro nga ay hindi pa sila dumarating doon sa rurok ng pagmamahalan na kasi meron pang Pinoprotect. Oo, at saka meron pang pag-ayaw. Oo. Ganun yun di ba? Wala pa sila sa 100% Wala na in pa. love sa isa't isa. Oo, yung itataya ko ang aking imahe, itataya ko ang kinabukasan ko, kahit ano pa ang kwento na meron siyang karelasyon na kanyang kabaro. Oo. Kung mahal ko siya, paninindigan ko to. Correct. Tatanggapin ko. Kaya sabihin, kahit ano ka ba, kahit ano ka man, kahit sino ka man, Yes! mahal na Totoo mahal yan. kita. Sa mga magtatanong, bakit si Paul Cabral ba? Walang nagiging karelasyong artista? Meron po. Hindi ko na po papangalanan. Initials na lang. Ay, Oo. Sige yan. sino? Yung una, si Singkit. D.O. Singkit ba to? Si D.O. Yung pangalawa, anak-anakan ko rin. Si J.B. Ay, Ano pa? sino pa? Pero maganda yung relasyon niya Uy. sa wife. Magkakaibigan sila. Usually naman pag maganda talaga yung pundasyon. Oo. Ano mo, magkaroon man ng relasyon tapos natanggap nyo sa isa't isa at naging tapat kayo, natatanggap Ay, oo ng bawat isa yun. naman. oo. Maraming magiging spell eye kay Paul Cabral. Tapos ngayon, nadidikit pa ulit ang pangalan niya kay Dominic Roque. Ano Naku, ba? grabe naman siya. Ang haba-haba ng Hair. Oo. Makinis na. Oo. Napakaganda pa. Sikat pa. Ikaw na Ganon. talaga, te. Oo. Kasi yung maraming spell eye, pero hindi po namin yan makukumpirma. Magkaibigan po sila noon pa man na hindi nag-aartista. Itong si Dominic at wag gusto At yun na nga mga kachika, kung nagustuhan mo ang hot topic natin for today's video, ay ano pang inaantay mo? Mag-like ka na at i-share mo na din para mas marami pang magkakaalam sa hot topic na ito. Maraming salamat! Let's go.